Let us open our Bible on Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Pakibasa po. Praise the Lord. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Yes. Kita nga mga anak whose parents are no longer with us. Kita nga mga anak nga ang atong mga ginikanan wala na nato nakig-uban. Ma-imagine pa nato ang ilang mga trabaho, ang ilang mga ginahimo. But they are no longer with us. Wala na sila. So maabot gihapon ang panahon, darating din ang panahon, yung mga anak natin, ganun din ang kanilang makikita sa kanilang mga magulang. Time will come, their parents will be no longer with them. Kaya nga sinasabi dito, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Now, speaking to do, yung gagawin natin, itong himuon ba? Kung sa pinaka the best part sa atong kinabuhi nga atong mahimo, what are those best works na gagawin natin? Let us look to Jesus Christ. Kasi siya yung ating pinaka-light sa buhay natin. Siya yung pinaka-way sa buhay natin. Siya yung truth sa buhay natin. Siya yung maghatid sa atin sa life which is true life. Yung totoong buhay talaga. Bakit? Yung buhay natin dito sa mundo, hindi pa yan totoo. Hindi pa yan totoo. Temporary lang yan. Meron talagang totoong buhay na dapat nating ikabubuhay. At diyan natin yan makita kay Jesus Christ. Diha nato na makita sa atong Ginoong Hesukristo ang tinuod jud nga kinabuhi. Murabag ka ng engineer, nagdrawing o plano. Samtang dili pa final, wa pa mahuman. Mangutana ang nagtan-aw, unsa man na mao na ang design nga imong giplano, dili pa ni mao. Wa pa maninahuman. Ang tinuod jud wa pa moabot. So mao gihapon sa atong kinabuhi. So we have to look to Jesus nga nagapakita sa atin ng totoong buhay. Ano talaga ang gawa na dapat nating gawin? Tingnan natin si Lord Jesus kasi yan yung ating modelo eh. Yan yung basihan natin. Basahin natin. John 9 verse 4. Praise the Lord. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Yan. Naka-ano siya? Centralize siya. Nakasentro ba? Nakapokus. Sabi dito, I must work the works of him that sent me. Now, on our part, pwede nating sabihin, I must work the works of him that made me. Siya yung gumawa sa atin. So, gawin natin yung mga gawain sa gumawa sa atin. While it is day, habang araw pa, habang humihinga pa tayo, habang may buhay pa tayo, the night cometh when no man can work. This is death, kamatayan sa physical. Wala na. Tatay ko noon, pag magbisita ako sa bahay, nung bata-bata pa yan, or kasama pa ako niya, nag-aaral pa ako, busybody yung tatay ko. Alam mo yung tatay ko, yung ikinabubuhay sa amin, dami niyang diskarte sa buhay. Gumagawa yan ng barpen.
dito sa Davao, isa siya na gumagawa ng barpen. Alam mo yung barpen? Mag-order ka sa kanya ng pangalan mo na pwede mong ilagay dito, parang nameplate ba? At ang ginagamit niyang pangalan na gawin para sa iyo, yung nameplate, yung bao ng nyug, bagol. Kita ginako tanan sa niya pag-prepare. Yan ang kiskisan, ay ka ng murag gamayng sipilya. Tanggalan niyag balahibo tong bagol. Tapos lihaan, barnisan, tapos mag-drawing siya ng letters, ng pangalan ng order sa kanya. At let's say, Anali. Gawin niya yan. Tapos ikat niya. Siya lahat nagtrabaho niyan. Tapos dikitan niya doon sa bagol. Kuha siya ng cupping saw, yung lagari na napakapino. Tapos lagyan niya ng, alam mo yung perdeble, arpiler. Doon niya ikabit sa likod. Tapos lagyan niya ng glitters. Ganda na tingnan. Tapos very shiny. Minsan gagawa pa yan siya ng magic basket. Minsan, di-deliver niya yan sa Mati, di-deliver niya yan sa Jensen. Magmotor lang yan siya. Magic basket. Decorative yan siya na yung mag-expand gani. Pwede mo lagyan ng plants, planter box. Ganda tingnan. Ang naabutan ko nung nagkaroon ako ng buot, yung sidewalk vendor. Dami niyang trabaho. Pero saan na siya ngayon? Yung nanay ko nagluluto, sipag na malingki, masarap magluto ng pagkain, maganda mag-treat ng mga customers, mabait masyado. Pero they are no longer with me and with my siblings. So kaya, habang hindi pa dumadating yung gabi na yan, na wala na tayo dito, wala nang makatrabaho, you must work the best work that you can do, the works of Him who made you. Amen? Praise the Lord. Yan ang pinaka-the best work na pwede nating dapat pagtuunan ng pansin. Paano sinabi ni Lord Jesus yung work na ginagawa niya? Anong klaseng work ito para sa Kanya? Gaano ito kahalaga? Basa, John 4:34. Praise the Lord. Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Yes. My meat is to do the will of Him that sent me. Pag sinabing meat, pagkain, yan yung nagbubuhay sa'yo. That will make you living. So sa buhay na ipinakita ng ating Panginoong Kristo, my meat, ang pagkain ko, is to do the will of Him that sent me. Because this is the way to give you life. Jesus said, not everyone that call unto me, Lord, Lord, but he who does the will of God. So, buhay mo yan. Pag ginawa mo yung gawain ng iyong Creator na pinapagawa sa iyo, buhay mo yan. That is the best work to do habang may araw pa. O ni pinaka mahinungdanon kaayo nga buluhaton nga imong mahimo habang napay adlaw samtang buhi pa ka. And remember, imo gani ng sugdan humana gyud na. Ayo ginabiyai. Kay mahimo nang useless kung imo nang biyaan, kung imo nang undangan. Useless gyud. You have to finish it until the end. At Jesus finished it when He died. We can finish this if we die. Sa kamatayo na. Complete. Ngayon, sa paghimo nato ni ini,
Walay laing saksi, walay laing witness nga nagahimo ta niini. Only God that can be a witness which is accurate witness. Ang tao, pag merong elepante dyan, at ipadrawing sa kanila, ang labas ng drawing sa kanila, lalo't na ang mga tao na nagdrawing, hindi sa isang angle lang, kundi sa maraming angle. O sige, elepante dyan. Ikaw dito, ikaw doon sa kabila, ikaw dito. Pag result ng drawing, iba-iba ang itsura ng elepante. Iba-iba. So ang tao ganun, pag ang tao ang asahan natin na magpuri sa gawa natin, iba-iba ang tingin ng tao sa ginagawa mo, hindi pareho. Sometimes ang tingin nila mabuti, sometimes ang tingin nila masama. Sometimes ang tingin nila nakakainsulto, sometimes ang tingin nila nakakatulong sa tao. Ganun. Kaya, the best witness that we can consider accurate witness, ang Diyos lang. Kaya, pag gumawa tayo sa gawain ng Diyos, huwag ka nang umasa sa mga nakatingin sa iyo. Kasi iba-iba ang masasabi nila. Sige, magsalita ka dyan sa 10 tao. Pagsalita mo, tanungin mo sila anong naintindihan nila. Iba-iba ang pananaw ng tao. Iba-iba talaga, hindi pareho. Kaya iba na gumagawa tayo sa gawain ng Diyos, na inaasahan natin na ang Diyos lang ang nakakaalam, nakakakita, nakakasaksi sa ginagawa natin. So napaka-importante ang ganong klaseng mindset. Praise the Lord. Basahin natin ang John 5:36. Praise the Lord. But I have greater witness than that of John, for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me that the Father hath sent me. Yan. Di ba si John nag-witness about Jesus? Siya yung tinatawag na advance party ng ating Panginoong Hesukristo. Siya yung nag-introduce kay Jesus Christ. Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. I have greater witness than that of John, sabi niya. For the works which the Father hath given me to finish, these same works that I do. Huwag mong gawin ang hindi pinapagawa sa iyo na tatapusin mo. Dapat yun din ang gagawin mo. Bear witness of me, the Father, na nagbigay sa akin ng gawain na ipapagawa sa akin hanggang tapusin ko. Siya yung nagwi-witness sa akin. That the Father hath sent me, na nagpadala sa akin. So ganoon din sa buhay natin. Sinong pinaka-the best witness sa buhay natin na accurate talaga siya na witness? Pag ginawa mo yung ipinapagawa sa iyo, ginahimo nimo ang ginapahimo niya kanimo, ang Diyos, siya ang mag-bear witness. Huwag ka nang mag-asa sa comment ng tao, huwag ka nang mag-asa sa opinion ng tao, maano ka lang, ma-frustrated ka lang, masaktan ka lang, no? Ma-hurt ka lang. Kaya sa buhay natin, kailangan sentro tayo sa paggawa, sa ihimplo na ginagawa ni Lord Jesus Christ. Let us do the work of Him that sent me, that made you, that made me. Minsan dito sa Bible, kasi ang mga tao marami nang nag-alinlangan kay Jesus. In spite sa mga miracles, in spite sa mga preachings, in spite sa mga ihimplo na ipinakita niya, ang hirap ang tao papaniwalain. Pero pag ang tao, nilatagan mo yan ng pagkain, magdugok yan. Yan ang experiment ni Jesus Christ. Yung mga tao, pinakain niya, lalong rumami yung crowd. Nung matigas na yung kanyang sinabi na salita ng Diyos,
Nag-i-start na yung meet. Dami nang nagtalikod. Marinig mo na sa kanila, this is hard saying. Sakit ni nga mga panultihon. Gahi kay ni nga mga panultihon ni Jesus. Kinsa may makaantos ni ini. Hala, lakaw na tatanan. Mauna. So, kita nga gusto ta og kaluwasan. Bahalag gahi, bahalag unsa man na din na kasakit sa atong kasing-kasing ang pulong sa Dios. Basta iya sa Dios. Ato ginang kaunon, ato ginang tunlon tanan. Basahon nato unsa giingon ni Lord Jesus, John 10:37. Praise the Lord. If I do not the works of my Father, believe me not. Yes. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawain ng aking Ama, huwag niyo na akong paniwalaan. So, sa buhay natin, pag ginagawa mo yung gawain ng Diyos na pinapagawa sa iyo, na nandito sa banal na salita ng Diyos, pag ginagawa mo yan, at minaniwala sa iyo, mapalad sila. Pero yung mga tao na pinapaniwala mo, hindi mo naman pala talaga ginagawa yung kalooban ng Diyos, ay sabihin mo na lang sila, okay maniwala sa akin, I am fake. I am leading you to go astray. Pero kung gumagawa ka sa kalooban ng Diyos, sa pinapagawa ng Diyos sa iyo, praise the Lord, that is valid to be accepted, to be believed, and to be followed. Isang direksyon, yung sabi ni Paul, follow me as I follow the Lord. Sumunod kayo sa akin habang ako'y sumusunod sa Panginoong Diyos. Maliligtas ka, pati sila naniniwala sa iyo. Kaya sa buhay natin, sa atong kinabuhi din sa kalibutan, sa atong pagpangalagad sa Diyos, do not ever glorify man or anybody. Ayaw pag himo o kanang ang tao lang imong ipalipay, ang tao lang imong himayaon. No. Let us go back to Him who is the one na nagawa sa atin. Basahin natin. John 17 verse 4. Praise the Lord. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Yes. Nagawa kong luwalhatiin ka dito sa mundo. How do you glorify God? Gawin mo ang ipapagawa sa iyo. Ano yung pinapagawa sa atin? Kung ano yung ginawa ni Lord Jesus Christ, siya rin ating gagawin. Siya yung pinaka-sent ng Diyos for us to follow. Siya yung pinakaliwanag for us to shed light sa buhay natin. Siya tong kahayag ba? Nga gipadala sa Diyos, gikan sa langit, nga mo iwag o kahayag sa atong dalanon. Sunda siya. Kay mo hatod na sa imo, kung asa siya paingon. Sa gingharian sa Diyos. Muna'y giingon ni Lord Jesus, if I go and prepare a place for you, I will come back again, so that where I am, there ye may be also. No. Saan ni mo pag abot sa lugar ni anang tawhana nga gusto ni mong maabtan, hindi ka mo sunod niya. Sige daw. Si Brad Silio mo agtumanigmati after Sunday, gusto ka mo agtugmati sa iyang agtuan, sunda siya. Si Jesus ni agtug langit. Gusto makaabot asa siya padulong, sunda si Jesus. Kung di ka gusto impyerno, ayaw sunda si Lucifer. Kung di ka gusto impyerno, ayaw sunda ang mga taong ang binuhatan padulong sa impyerno. Ana rana. So habang buhi ta, binigyan tayo ng Diyos ng opportunity what to do. Amen? Praise the Lord. Anong gawin natin na ikabubuti po sa atin? Tingnan mo, anong ginawa ng mga disipulo? Anong utos ni Jesus sa kanila? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. What Jesus did command to them.
As the Father commanded him what to do, the same commandments, he asked the disciples what to do. So yung mga disciples, kung ano yung nakita nila, ano yung narinig nila kay Jesus Christ, yun din exactly ang kanilang sinasabi. So ganun din sa buhay natin. Basahin natin yan. Acts 4:20. Praise the Lord. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Yes. Di namin cancel. Subalit, kailangan naming salitain ang mga butang nga among nakita ug among nadungog. Asa man nila nakita, asa man nila nadungog, mismo kay Jesus Christ sa atong Ginoong Hesukristo. Upod sa Word of God. Atong nabasa, atong nadungog, kay ginalitok sa mga ginagamit sa Diyos, unsay nakita nimo nga ihimplo o ginalitok sa pulong sa Diyos. Maupod ang imuhang isulti. Maupod ang imong himuon. The same pattern. Kay kung asa naabot si Jesus Christ, tanan nga nag-follow sa iya, digtupod padulong kung asa siya niadto. So sa atong kinabuhi, let us consider ang panahon karon. Grabe na kadaotan. No? People are dying without salvation. People are going to their doom. So let us buy the time. Let us redeem the time. Gamitin natin yung time to do the works of the Lord. Basahin natin Ephesians 5:16. Praise the Lord. Redeeming the time because the days are evil. Pag sinabing redeem the time, para sa buhay mo, huwag kang mag-aksaya ng panahon, ng oras sa buhay mo na hindi mo lang inaatupag ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo to follow Him. Huwag mo sayangan. Tapos yung gawain natin para sa kapakanan ng iba. Gawin din natin yan. Let us make program. Let us make plan. Let us pray to God. Kaya nga sinabi dyan, pray for all men. Iampo ninyo ang tanang tao. All that are in authorities. That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Let us live soberly, righteously, and godly in this present world. So redeem the time. Gamitin natin yung time to speak His word. Praise the Lord. Gamitin natin yan. Huwag nating sayangin. Kaya masaya ako pag may mga scheduled engagement sa pagbigay ng Word of God, regardless what occasion. Basta pasalitain ako ng salita ng Diyos. That is my joy. That is my pleasure to speak the Word of God. Either funeral service or burial service, anniversaries, house blessings, business blessings, birthday service, whatever. Any engagement, basta mabigay Word of God. Anniversaries, Thanksgiving sa mga barangays, lahat-lahat. Napaka-importante, i-redeem natin ang time. Kaya pray natin, bigyan pa tayo ni Jesus ng malusog na katawan para makagawa pa tayo. Praise the Lord. Makabiyahe pa tayo. Hindi ba basta-basta magbiyahe-biyahe sa malalayo? Hindi tayo bigyan ng lakas ng ating Panginoong Hesukristo. So, unang-una tayo ang ni-redeem ng Diyos sa ating buhay. Basahin natin. Psalms. Last verse na yung ano? Okay, last verse na pala yun. Redeeming the time because the days are evil. Gamitin natin ang time habang buhay tayo sa paggawa sa kanyang pinapagawa po sa atin. So, i-pray natin itong mga young people sa darating na spiritual youth camp na i-prepare sila ni Jesus to do the works of God.
Kaya ang pinaka-theme ng spiritual youth camp, walang iba kundi yung pag-spread ng gospel. No, paano mo i-spread ang gospel? Kailangan ikaw mismo ang umunang gumawa niyan, umunang mag-apply niyan, kasi magiging epistle of Christ ka. Action speaks louder than words. Para yung mga tao, sa pagsasalita mo, makikita nila yung aura sa buhay mo. Ganun po. Kaya yung nangyari doon sa Samal, anong na-observe ng mga members natin doon? Nung nag-iba na ang preaching ni RJ, hindi na doon angkop sa totoong kabanalan. Na-notice talaga nila, dumilim yung mukha niya. Nawala na yung glory. So, pag yung pagkatao mo, kung yung nasa loob ng iyong katawan, pag hindi yan ang gabay ng katotohanan ng Diyos, mag-separate yung glory sa buhay mo, didilim talaga yung aura mo. You are no longer light of this world. Ang sabi ni Lord Jesus Christ, you are the light of this world. Tingnan mo si Moses. Physical body ni Moses, nag-shine. Bakit? He possessed the Spirit of God. He possessed the same glory of God. Sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos, the glory of God transmitted to his body. Pagbaba niya mula doon, yung mga tao hindi makatingin sa kanya dahil nasisilawan sila. At yung mga nasisilawan, ito yung mga taong not sanctified yet. Hindi pa na-sanctify. Hindi pa nalinis. Kasi impluensyado sila ni Datan, Korah, and Abiram na gustong mag-lead sa kanila, go back to Egypt. Gustong mag-lead sa kanila to make molten calf to be worshipped. Kaya, yung glory ng Diyos, naging contrast sa kasalanan na ginawa nila. So, the Bible says they cannot behold the face of Moses because of the brightness. Kaya, napaka-importante sa buhay natin na ikaw mismo na ilaw sa sanglibutang ito, gawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Praise the Lord. Kaya, support, prayer ang bawat isa. God will bless you. God will count you as part of this body of Christ na magpiperform ng kanyang mga gawain. Dahil limited lang ang slot ng ating time. Darating ang panahon. We will follow the footsteps of our parents. Tingnan mo si Sister Rose Butwasan. Pupunta yan dito sa akin, Pastor, request ko, kaya nag-text ako ang mga igsoon sa Madsayap, nga nagsakit daw si Mama. O, di ba? Pray, gumaling. Pastor, papray ko kay si Papa, murag lisod man siya lakaw, kay nagtukar ang iyang arthritis. Sige, pray. Yan. Dumating din ang panahon na binigyan sila ni Lord Jesus Christ ng kapahingahan. So, yan lang tandaan natin. Yung parents ko rin. Once upon a time, makikita ko yan dito magsimba, mag-take ng lunch kasama namin, magdala ng baon, isi-share na din sa amin. Minsan, bigla na lang sabihin niya sa akin, Chito, ali dere, kuwaaning pumpano dere. Namili na pala ng pumpano para idagdag dito sa amin. So, ganun ang buhay natin, limited lang talaga. So, itong highlight na whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Hindi tayo tinatakot ng Diyos, nor hindi tayo dinidiscourage ng Diyos. But He is telling the real talk. Nagsasalita lang siya sa totoong pananalita. Para yung the best way to invest, doon natin yan gawin up in heaven. Praise the Lord. So invest in
heaven. Whatever God made you to do, invest it in heaven. Yan ang pinaka-the best venue or location to invest. Kaya, let us pray na marami pang i-entrust ang Diyos sa atin para magawa pa natin ang mga gawain ng Diyos na pinapagawa sa atin. I don't know yet how many places I can reach. I don't know yet how many countries I can reach. Kaya nagplano kami ng misis ko na mag-visitation sa mga churches. Sige lang. Sabi ko, itong Mindoro conference, nasa Luzon naman tayo. So, wag muna tayong mag-book ng return. Mag-visitation muna tayo sa Luzon. Pahintulot ng Diyos. Praise the Lord. Matagal-tagal na kami hindi nakapagbisita. Gawin lang natin. Habang may kaya, may kakayahan pa tayo, may lakas pa tayo. Do it. That will be our fourth, pang-apat na yan, na maglibot sa buong Pilipinas. 2010, 2016, 2021, after COVID, ito naman, we are planning. Pero gawin namin Luzon, then rest, Visayas, rest, Mindanao, rest. Hindi namin pwedeng isahin kasi based on our kakayahan sa physical. Amen? Praise the Lord. So kung ano yung natitirang strength na binigay ni Jesus sa atin, let us allocate it to do the work of Him that made us or that sent us. So to God be the glory. Mag-isip-isip tayo what we can do, what we shall do, and before that, let us commit it unto the Lord para i-establish niya yung ating thoughts. Commit thy ways unto the Lord and He shall establish thy thoughts. Amen? Praise the Lord. Magsitayo.